Verse 18, sabi niya po dito, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik. Verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe, hallelujah, tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Hindi daw niya inuunawa yung pinapakinggan niya. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Sa King James Version, tignan niyo po sa King James Version, sa verse 18, mas matindi po ang sinasabi niya po dito. Pakinggan nga ninyo ang talinghagang tungkol sa mga hasik. Verse 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa, hindi niya inuunawa, ay ano daw mangyayari? Pinaroroonan ng masama. Yun pala yun. Pinaroroonan ng masama. Okay. Nagets po natin. Kaya napakahalaga pala ng kapag ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan talagang prepared ang puso natin. Amen? Kaya bago tayo nagsishare ng Word of God, napapansin nyo po, kailangan muna nating manalangin. Lord, linisin mo ang aking buhay, ang aking puso. Para pagdating ng pakikinig po natin ng Word of God, maunawaan natin ng mas malinaw ang salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Pero kung hindi natin ipiprepare ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi po ng Biblia doon sa sitwasyon doon sa nahasik sa babato ba yun? Hindi. Sa tabi ng daan. Ang sabi niya dito ay pinaroroonan ng masama. Bakit? Hindi niya inuunawa ng mabuti ang salita na kanyang narinig, ang salita ng kaharian. Sabi niya dito, at ito hindi niya napag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Yan. At inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Yung pala yung ibig sabihin nun, yung nahasik sa tabi ng daan. Kapag hindi daw niya inuunawa ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, siya daw po ay pinaroroonan ng masama at inaagaw sa kanyang puso ang salitang, ang nahasik sa kanyang puso. Yung itinanim sa kanyang puso, mga kapatid, naagaw din. Amen? Kaya kailangan natin makita yung ating kalalagayan. Kasi ano po ito kumbaga, reflect po sa ating buhay Kristiyano, Word of God. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Parang malinaw. Yung hinahasik na binhi, salita ng Diyos po yun. Okay, tuloy po natin. Sa verse 20, tama? Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa, ayan, punta tayo sa pangalawa, ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ayan. Nakikinig siya ng mensahe, salita ng Diyos, kanyang puso, at tinanggap agad nito. Ngunit, sa verse 21, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Hindi daw tumitimo. Ibig sabihin, hindi namamalagi. Nagets po natin yung tumitimo. Hindi siya nananahan. Hindi siya talagang nananatili. Ganun po. Amen? Yun po yung sa batuhan na nalaglag yung pagkahasik ng binhi. Yun po yung ang condition na yung area na yon. Ang sabi dito, sandali lamang itong nananatili. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya.
agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ito po yung nahasik sa batuhan. Tama po? Okay. Ibig sabihin, kapag ganito ang kondisyon ng ating puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, madali lang tayo tumalikod sa ating pananampalataya. Amen? Kaya kapag tayo dumaranas ng pagsubok o ng kapighatian sa buhay, mga kapatid, magtiis po tayo. Amen? Kung nasaan tayo, mga kapatid, dito sa apat na ito. Amen? Makikita natin talagang may i-reflect mo, masasalamin natin yung sarili natin dito sa apat na ito na pinaghasikan ng salita ng Diyos o ng binhi. Okay, tuloy po natin. Verse 22, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman, yan yung pangatlo, ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay, yan na, balisa sa maraming bagay, mga alalahanin natin sa buhay. Siyempre, nabubuhay pa tayo, may mga pamilya tayo, mga kapatid. Ito naman po yung kanyang alalagayan. Sabi niya po dito, itong nahasik sa matinikan, pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Yan. Noon po sa pagkahumaling sa kayamanan, talagang meron siyang may desire siya sa puso niya na gusto pa niyang yumaman. Doon. Ito daw po yung naitanim sa tinikan. Okay, ulitin ko po ulit para mas lalong malinaw sa atin. Verse 22 po yun. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, nakikinig sila ng Word of God, ng mga preaching, ng mga Bible study, ngunit dahil sa pagkabalisa, yun na, pagkabalisa sa maraming mga bagay, at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe. Yun, inaagaw ng kabalisahan natin sa mundong ito ang salita o mensahe ng Diyos na ating tinanggap. Ito yung mga taong nahasik sa tinikan. Ayun ang kanyang kalalagayan. Sabi niya po dito, at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Yun. Hindi siya nagkakaroon ng bunga. Bakit? Inaalala niya ang mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Yun yung umaagaw sa kanyang kaisipan. Naglalaban-laban lagi sa kaisipan niya. Hindi niya kayang talikuran yung makamundong bagay na gusto pa niyang yumaman. Mga ganong style. Kasi ang pinag-uusapan dito, pagkahumaling sa kayamanan. Ito pong nahasik sa tinikan. Yan. Yes po, ito po yung mga mapagdadaanan ng mga Kristiyano na kung hindi natin ito makikita sa buhay natin, maaring ang ating kalalagayan nakatanim, nahasik tayo sa tinikan. Ibig sabihin nun, hindi nagbubunga. Amen? Nakikinig nga siya ng mensahe, ng salita ng Diyos, pero ang isip niya nandoon pa rin sa makamundong pag-iisip, makalupang pag-iisip, earthly men. Amen. Hallelujah. Kaya dito natin nakikita yung sarili po natin, mga kapatid, kung saan tayo dito sa apat. Ito yung pang-apat na babanggitin niya sa verse 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa. Yan na. Ito na yung matabang lupa. Sa verse 23. Ano po yung sabi sa King James Version? But he that receives seed into the good ground is that heareth the word and understandeth it. Heareth the word and understandeth. Ibig sabihin, pinapakinggan niya at inuunawa niya. Okay, dito sa mababaw na Tagalog. At ang katulad naman na magbinhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti. Yan. Tingnan niyo po sino daw po yung nahasik sa matabang lupa. Ito daw po yung nakikinig at
inuunawa niya yung pinapakinggan niya ng mabuti. Amen. Nakikinig at inuunawa niyang mabuti ang salita ng Diyos. Kaya itong mga taong itong ganito, mga pinagpala. Sa verse 16, sabi niya sa verse 16, meron po siyang, subalit pinagpala kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Ito po pala yun. Yung ang kanilang puso, ang salita ng Diyos ay naitanim sa matabang lupa. Ito yung pinagpala. Bakit? Nakakita ang kanilang mata at nakakarinig ang kanilang mga tenga. Amen. Amen. Bakit? Kasi nga po, pinapakinggan nila ang salita ng Diyos. Hindi na nila rinireject. Talagang pinaniniwalaan nila, isinasabuhay nila, at inuunawa ng mabuti. Amen. Ito po yung kailangan nating makita mga Kristiyano dahil hindi natin alam yung panlilinlang ng dyablo. Amen. Minsan, may mga pagkakataon talaga, pagkatapos ng sharing ng Word of God, hindi na natin alam. Wala na, agad. Inaagaw na ng masama. Okay, sample, ganito po. Pagkatapos ng gawain, kwentuhan. Ganyan reality nangyayari. Kwentuhan, pagkakwentuhan yung mamakamundo. Minsan, pinagkwentuhan yung gusto po tayo. Amen? At kapag ganun, ang lagi natin ginagawa, talagang seryoso mo na ninanam namang salita ng Diyos at inuunawa ng mabuti, mga kapatid, madali po tayong umunlad, lumago. Bakit? Kasi nga, tinutulungan nga ng Espiritu ng Diyos na makalakad ng maayos sa paglilingkod. Binubuksan ng Panginoon yung mga spiritual na mata, spiritual na tenga, spiritual na puso. Amen? Para unawain ang salita ng Diyos. At kapag maunawaan natin ng mabuti ang salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa atin? Magbubunga. Amen. Yun yung sa mabuting lupa. Matabang lupa. Good ground, sabi niya dito sa King James Version. Ang sabi niya dito, dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe kahit ito'y namumunga ng sagana. Namumunga ng sagana. Nakakita na po ba kayong puno na grabing saganang-sagana ang kanyang bunga? Ang ganda tignan. Tama po, yung halimbawa, mangga, wow, tapos puro hinog. Ang ganda tignan. Pero kapag hindi namumunga, nakaka-discourage. Iisipin mo na lang, putulin, hindi naman to namumunga, wala naman. Putulin ko na lang kaya to, di ba? Baka may sakit sa loob eh. Minsan may mga sakit doon sa loob ng puno eh. Hindi namumunga pa. Lalo na yung mga nyog. Si Pastor Roland, magaling sila eh. Alam niyo yung mga namumuha nga eh. Di pa namumunga. Okay, tingnan niyo po. Sabi niya dito, namumunga ng sagana. Ano yung madami, abundant talaga to, abundance. Then, sabi niya doon, hindi lang po yun, sabi niya po dito, may tig-100, 100 folds po yun, and 60 folds, and 30 folds. Tig-100, may taga-6 na po, may tagta-30. Amen. Magbubunga siya. Ibig sabihin, ang Diyos po ang kumikilos na neto. Ibinibigay ng Diyos. Kaya totoo po yung sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 33, 133 verse 1, at sabi niyo doon, uutusan ng Diyos ang pagpapala. Ito pala yun. Uutusan ng Diyos ang pagpapala. Mga kapatid, pero itong sinasabi niya po dito sa tag-100, 100 folds, huwag mong unahin sa isip natin yung material na bagay na ito. Spiritual ang unahin mo dito. Amen. 100, ibig sabihin, 100 folds, 100% yung lakas ng kilos o trabaho ng Diyos sa'yo. 100%. Meron ding tag-6 na po. Ibig sabihin pala 60%, parang ganon. 30%, ganon. Amen. Yung lakas, depende po sa paano mo ibigay ang sarili mo sa Panginoon. Amen. Minsan, ano lang tayo tawag nito, not full time. Ano lang, extra, yung extra time lang natin yung ibibigay natin sa Lord, di ba? Opo, kaya wag mong asahan, wag nating aasahan sa mangyayari sa buhay natin na ganun kalakas, katindi ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga, baka extra sa paglilingkod. Amen? Spiritual, yung 100%. Amen? Yun yung gusto ng Panginoon. But, nandun naman ang pagkilos ng Lord. Pero nasa sa atin kung paano tayo magbigay sa Panginoon.
Gaano ba? 100%? 60%? 30%? O 1%? Ang sinasabi natin pagbibigay, yung sarili sa Panginoon. Amen? Kaya meron pong meron pong bilanggit sa Romans chapter 12, offer your body as a living sacrifice. Amen? Kasi yung katawan natin, talagang ito yung pinakamahirap na i-offer kasi nakasanayan ang katawang ito ay dito sa makamundong gawain lamang.